Starting recording. Ayan, okay na. Recording na tayo. So, topic nga for today ay taxation of corporations. Medyo nadaanan na natin to nung nagdi-discuss tayo ng taxation for partnerships. Pero ngayon, meron tayong separate discussion for corporations. Definition and types of corporations. So, ito yung definition no, na makikita mo sa batas. Corporation is an artificial being created by operation of law, having the right of succession, and the powers, attributes, and properties expressly authorized by law or incident to its existence. So, aralin nyo to sa law on par core nyo kung meron kayong ganong subject, no? Ihimay-himayin yan. Ano ba yung artificial being, created by operations law, having the rights of succession, and the powers, attributes, and properties expressly authorized by law or incident to its existence. So, artificial being siya kasi hindi siya pinanganak. Ginawa siya by operation of law. Okay, by applying the provisions of the law. So kung paano ba gumawa ng korporasyon. So yun, ganun pinapanganak ang korporasyon, having the right of succession. Okay? And ito kasing succession, yan yung pag natapos yung korporasyon, matutuloy dahil yung buhay ng korporasyon ay naipapasa. Okay, kumbaga nasa shareholders kasi yan. Ngari, ako, shareholder ako. Ba't ba natin 'to pinag-uusapan pa yung right of succession? Yaman na, wag na nga. Wag na natin discuss 'yan 'no, kasi pag-uusapan niyo 'to sa, ah, doon parkour naman 'no. So, ang importante sa atin ay tax. So, wag na natin pag-usapan yung, mismong definition. Pero 'yan yung definition base sa batas. Next, under Philippine taxation rule, the following entities are considered corporations. Si one person corporation o yung sole corporation na tinatawag. Dati kasi walang ganyan, no? Dati ang korporasyon dapat at least 5. Ngayon pwede na daw. One person corporation pwede nang magtayo ng korporasyon ng isang tao. Next, business partnership. Yun yung pinag-aralan natin last time, no? Joint stock companies, joint accounts, associations, tapos insurance companies. Okay? So, hindi kasama as corporations yung general professional partnerships, no? At saka yung may mga consortium agreement with the government na mag-operate ng mga petroleum, coal, geothermal, yung mga iba pa, no? Na binanggit natin last time. Okay? So, itong mga to, korporasyon. Next, types of corporations for taxation purposes. Nadaanan na natin last time, no? Domestic corporation, resident foreign corporation, and non-resident foreign corporation. DC, RFC, tsaka NRFC. So, si DC, created or incorporated under Philippine laws. So, dito ginawa sa Philippines. Domestic corporation. Further classified siya as ordinary and special. So, yung special corporations, mamaya natin pag-uusapan. No? May separate section tayo ng special corporations later. Okay, so yun yung domestic corporations. Itong mga to, taxable within and outside. Within and without the Philippines. Next, resident foreign corporations or RFC, not organized under Philippine laws but is engaged in business in the Philippines. So, RFCs obtain license to operate from the Philippine SEC. So, foreign corporation sila pero nag-ooperate siya ng business sa Philippines. So, yung mga ganito, taxable within lang the Philippines. Okay? And last, NRFC, taxable within lang din to. Ano ba yung NRFC na yan? Not organized under Philippine laws, not engaged in business in the Philippines. So, parang ito si Blackpink. Okay? Pero corporation version. Si Blackpink kasi individual, no? Sana naalala mo, yung inaral natin sa taxation of individuals. Okay? So, since parang Blackpink ka siya, edi maalala mo na, 25% final tax yan. Okay. Sige, tuloy natin. Types of income of corporation for taxation purposes. So, parang si individual din. No? Ano bang mga income na tataksan? Kay korporasyon,
Yung mga income subject to regular income tax. Ano ulit yung regular income tax nito? Yung 25 or 20, no? General rule 25, exception tong 20 kapag pasok siya dun sa MSME criteria, no? Yung less than or equal 5 million yung taxable income, and yung assets excluding land ay less than or equal 100 million. So yun yung subject to regular income tax. Next, income subject to final tax. Ito yung nililista natin, no? Yun yung mga passive income na subject to tax. Mamaya, isa-isahin natin ulit yan. And pangatlo, capital gains tax on sale of certain capital assets. Mamaya rin, pag-usapan natin. No? Pero parang individual lang din to. Okay? So, tara, usad. Ito na, yung passive income subject to final tax for corporations. So, brace yourself kasi medyo marami kang tatandaan for today. Okay? So, ito may table tayo na nakalatag. Nakalagay dyan, type of passive income, tapos kung sino yung makaka-receive. Si domestic corporation, si resident foreign, at non-resident foreign corporation. Tapos ano yung marireceive nila? Unahin natin si interest income from bank, investments, and other similar arrangements. 20% yan for domestic corporation, 20% for resident foreign, and NRFC, 25%. Okay? So, ito nga kasi yung counterpart ni Blackpink. So, makikita mo rates dyan, puro 25. Okay, 25, 25. Tapos non-taxable tong isa. Mamaya isa-isahin natin, no? So si non-resident foreign corporation, parang siya si Blackpink. Okay. Next, royalties. Ito yung royalties. Sa individuals, meron kang LBM na nagiging 10%. For corporations, wala niyan. Lahat ng royalties subject sa 20%, no? For domestic corporation and resident foreign corporation. And again, si NRFC, 25% yan. Next, dividend. Ito yung may tatlong klase ng dividend, no? So, dividend income. Pag galing sa domestic corporation, ang dividend income, tapos natanggap ng domestic corporation din, at saka ng resident foreign corporation, exempt. Ang tawag dyan ay inter-corporate dividends. So, pag ang pinanggalingan, DC, nakatanggap DC or RFC, exempt. Okay? Pero si NRFC, 25% yan. General rule, 25%. Exception, magiging 15% siya kapag merong tax-paying rule na nag-a-apply. Okay, ano ba yung tax-paying rule? Dito natin i-discuss yon. The tax-paying is applied when the country of domicile of the NRFC allows a credit equal to the tax due of the NRFC. Okay? So parang ano lang, no, ano lang to, medyo magulo lang yung pagkaka-construct. Pero ang essence niyan, kapag yung domicile o yung home country ni NRFC ay nag-a-allow ng tax credit equal to 10%, di tayo rin sa Philippines, bigyan din natin sila ng 10% na tax credit. So from 25, bawasan mo ng 10%, magiging 15% na lang. So yan yung tax-paying rule. Okay? Pero ang general rule, 25%. So pag sinabi ng problem na merong tax-paying rule na nag-a-apply, magiging 15%. Okay? Yan yung tax-paying rule dito. So yun lang naman. Yun lang kailangan mo tandaan, no? General rule, 25, 25, 25. Tax-paying, nagiging 15. See? INRFC. Next. Kapag yung dividend galing sa foreign corporation, pero the situs of the dividend is within the Philippines. Ano ba tong situs of the dividend na to? Ang rule dyan, kapag yung foreign corporation, syempre foreign corporation yan, no? Sa ibang bansa siya. Pero yung gross income niya ay kinita niya yung majority sa Philippines. So, ibig sabihin, greater than or equal 50% kinita niya sa Philippines, ibig sabihin, parang dito sa Philippines talaga nanggaling yung dividend na yun. Okay? Kasi kahit foreign corporation siya, majority ng income niya dito niya sa Pilipinas kinita, tapos pinamigay niya as dividends yung
kinita niya na yon, di parang dito rin galing, no? Yung situs of the dividend is within the Philippines. So pag ganun, ang nakatanggap ay si domestic corporation, exempt yung dividend na na-receive from foreign corporations wherein yung situs of the dividend is within the Philippines. Or ibig sabihin, majority of the gross income of the foreign corporation was earned in the Philippines. Okay? Pero kapag pag si RFC o si Resident Foreign Corporation yung nakatanggap, subject mo daw to sa regular corporate income tax. Okay? Ayan. Ayan yung nasa libro ni Tabag, no? RCIT. Pero kung isipin ko, parang dapat exempt siya, no? Kasi parang Citus nga is within the Philippines, tapos natanggap yung dividend. Parang intercorporate dividend din, no? Pero ano yun, no? Sa opinion ko lang yun, no? Pero ito yung gamitin natin, RCIT. Kasi established na author yan si Tabag. So baka meron siyang mga alam na revenue regulations na hindi ako aware. No? Pero yan, RCIT ang gamitin natin. Kinonsult ko rin to kay Sir Alfred. So RCIT din. Oo nga, RCIT yung treatment, no? Regular corporate income tax isa subject. Yung foreign corporation dividend, kahit yung situs, is within the Philippines. Okay? And si NRFC o yung Blackpink counterpart, no? 25-15 ulit. So tax pairing ulit yung mag-a-apply. Okay? So dali lang tandaan, no? And last, foreign corporation ulit, pero yung situs of dividend is outside of the Philippines. Ibig sabihin, majority ng kinita ay outside of the Philippines. Okay? So kapag majority ng kinita ng foreign corporation is kinita outside of the Philippines, tas na-receive ni domestic corporation yung dividend, general rule is RCIT. No? Ito yung general rule. Regular corporate income tax. No, bakit? Kasi si domestic corporation, taxable siya within and outside. Okay? The Philippines. Ito bang last row na to? Saan ba galing yung dividend? Galing sa foreign corporation, tapos the situs of the dividend is outside of the Philippines. So parang galing talaga siya sa labas ng Pilipinas. Taxable ba yon kay domestic corporation? Yes, kasi nga taxable siya within and outside the Philippines. So kailan siya magiging exempt? Kapag na-meet niya yung conditions ni Create Law. And ano yung conditions na yan ni Create Law? So puntahan natin yung conditions. Ito. So foreign source dividends received by a DC shall be exempt if the following conditions are met. So the dividend is reinvested by the domestic corporation to the business within the next taxable year. Okay, ni-reinvest daw ng domestic corporation yung na-receive niyang dividend to the business. So baka ito yung mga pinaggamitan, no? For working capital requirements, for capital expenditure, for dividend payment, for investment in domestic subsidiaries, or infrastructure projects. So kung saan man dyan niya ginamit yung dividend na na-receive niya, no? Ni-reinvest niya. Kailan? Within the next taxable year. So importante yan. It is reinvested or the dividend is reinvested within the next taxable year. So yan, isa sa mga kondisyon. And pangalawa, the domestic corporation owns at least directly 20% in value of the outstanding shares of the foreign corporation. Pwede ba yon? Yung isang korporasyon ay shareholder ng isa pang korporasyon? Ang sagot, yes. No, kasi nga, ang corporation is an artificial being. So kung ang corporation ay artificial being, saan natin drawing dito? Diba, ito yung natural being. Tayo yan, yung mga pinanganak. Si korporasyon, paano natin gagawin siyang artificial being? Lagyan natin ng antena para kunwari robot siya. Ayan. Parang Teletubbies naman to. Ayan. Kunwari, si corporation, artificial being siya. So, pwede siyang maging shareholder ng ibang korporasyon. No, kunwari, merong ano dito, korporasyon dyan. Yan, korporasyon. Shareholder ng korporasyon, yung isa pang korporasyon. Pwede ba yon? Yes, pwede yon. And sa case nga na to,
20% nung outstanding shares nung korporasyon na nabibigay ng dividend ay hawak nung corporation na naka-receive ng dividend. 20%. Okay? So, hindi lang yon yung kailangan dito. Kailangan yung 20% na yan ay ma-maintain for at least 2 years. Ang tawag dito is yung holding period. Okay, ibig sabihin, hawak ni domestic corporation 20% of the outstanding shares of the corporation na nagbibigay ng dividend. Okay? Hawak niya for at least 2 years holding period. So, ang mga kondisyon, ulitin natin, reinvestment, tapos yung 20%, itong 20% na to, tinatawag din niya na significant influence. Okay? Aralin nyo to sa accounting subject nyo kung meron pa kayo sa future na more advanced accounting subject. So kapag meron ka daw kasing 20% na hawak na shares ng isang kumpanya, meron ka ng significant influence o may impluwensyahan mo na yung mga decision making ng business na yon. So tawagin na lang natin itong 20% na to na significant influence. So yan yung isa sa mga condition, significant influence. Tapos yung significant influence mo, dapat mahawakan mo or i-hold mo for at least 2 years. So palatandaan mo dito, hold o HO. And then yung dividend ay dapat i-reinvest dun sa business for the next taxable year. Sure. Okay? So, mnemonics natin, sure. Credit sa kung sino man nakaisip nito, no? May nagturo lang din sa akin yan, sure na yan. Hindi ko alam kung kanino siya nag-originate. Okay? So, significant influence, holding period, tapos reinvestment. Okay? So, kapag yung dividend na galing sa foreign corporation, Cytos is outside the Philippines, na-receive ni domestic corporation, tapos si domestic corporation, ni-reinvest niya, tapos hawak niya yung 20% ng outstanding shares ng foreign corporation, tapos hawak niya yung 20% na yun for 2 years, exempted yung dividend na yun from tax. Okay? Yan. So, yun yung palatandaan mo dito, sure. Paano naman kapag yung dividend ay natanggap ni RFC at NRFC? So, hindi taxable kasi nga, taxable lang sila within the Philippines. Okay? Saan man galing to? Foreign corporation, tapos dividend is outside the Philippines. No? Yung situs of the dividend is outside the Philippines. So, non-taxable yan for RFC and NRFC corporations. Okay, nasundan ba yon? Puso ka nga kung nasundan mo yun. Or pag may question, tanong mo, mag-unmute ka. Yun. May nag-heart na. Sige, hintayin ko magtanong. Okay, mukhang walang nagtatanong. Yan, may nag-heart na ulit. Dalawa, si Samaniego at saka si Torres yung kanina. Sige, usad tayo. Itong first bullet point pala, hindi natin nadaanan pero ay nabanggit ko yan kanina, no? Yung at least 50% ng gross income is earned in the Philippines. Okay, yung dividend is, yung situs ng dividend is in the Philippines. Paano naman kapag gross income is less than 50%, it is considered outside the Philippines. Okay? So tapos tayo sa income subject to final tax. Punta natin, capital gains tax. So kagaya nga ng individuals, certain capital assets lang ang subject sa capital gains tax. And yan yung sale of real properties classified as capital asset o yung hindi mo ginagamit sa ordinary course of your business. Next, sale of shares of stocks not listed in the stock exchange. Yan. So ito 6%, ito ay 15%, no? Parehas lang ng rate sa individuals, no? Kaya nga similar 'yan eh. Kaya lang may konting difference, no? Kagaya sa sale of real properties, si individual kasi pwede niyang i-avail yung exemption kapag principal residence yung binenta niya. No, kaya lang may mga kondisyones para ma-avail niya yung exemption na 'yon. So dapat naaalala mo siya, no?
Kung hindi mo maalala, balikan mo. May mga rules doon na dapat notified si BIR, tapos dapat yung proceeds ginamit mo pambili ng panibagong principal residence, ganyan, no? Kailangan mo balikan kung hindi mo siya naalala. Yun na. Tapos tayo sa capital gains tax. And last na is itong si regular income tax. Okay, taxation of regular income. So yun nga, within and outside, no? Kapag domestic corporation, and yung tax rate 25, exemption kapag MSME yung 20%. And ano yung qualifications para ma-avail yung 20%? Yan yung net taxable income is not more than 5 million and assets excluding land is not more than 100 million. So itong unang exception, tanda mo na yan, no? Yung pangalawa, ito yung medyo bago sa'yo, special corporations subject to special tax rates. So ano ba yung mga special corporations na yan? Puntahan natin yung special corporations, no, na domestic. So sa domestic corporation, nandiyan yung proprietary education institution and non-profit hospitals. So yung proprietary education institution and non-profit hospitals, taxable sila 10% lang of taxable income. Okay? So pwedeng maging 10% no, kapag special corporation. Paano ka mako-consider as special corporation? Mamaya natin pag-uusapan, no? Or baka next meeting. So tingnan natin. Yan. So 25, general rule. Exception, 20% or 10%. Tapos, meron pa isang rule dito, yung MSIT. Na-introhan natin ito last time. Pero ulitin natin, no? This is 2% of gross income. Okay. Tandaan mo, ha? Iba yung gross income sa taxable income. Okay? So, yung regular corporate income tax kasi, 25% of the taxable income. Ang MSIT ay 2% of the gross income. So, pakita nga natin kung ano yung difference ng dalawa na yan. So, ito, yung pag-compute mo ng taxable income, and dito makikita mo sa taas yung gross income. Ibig sabihin, yung gross income, hindi mo pa binabawas doon yung allowable deductions. So, pag binawas mo na yung allowable deductions, doon mo pala makukuha yung net taxable income. Okay? So, sa gross income, ang may tax base dyan is yung MSIT na 2%, at saka yung non-resident foreign corporation na 25%. Okay? Then sa net taxable income naman, yung regular corporate income tax na 25%. So, yun yung mga tax rates na nag-a-apply sa kanya-kanyang tax base. No? Bawal mong makalimutan yan kasi mamamali ka ng compute. Okay? So, ito yung tax base. Gross income ang tax base for MSIT and NRFC. And net taxable income naman ang tax base kapag regular corporate income tax. Okay? So, kahit pareho ng rate minsan, tingnan mo pa rin, baka magkaiba sila ng tax base. Magiging magkaiba yung tax due nila. Okay? So, paano nag-a-apply itong minimum corporate income tax na to, yung MSIT? So, from the name itself, MSIT, yan yung minimum na kailangan bayaran ng korporasyon. No? Kunwari, i-compare kasi yan no, sa RSIT. No? Kukumputin parehas yung RSIT tsaka MSIT. RSIT versus MSIT. So, kung alin yung mas malaki dyan na makukuha mong tax, syempre, yun yung mas gusto ni BIR. So, whichever is higher dyan, kung sino yung mag-a-apply. No? For example, ang RSIT na na-compute mo, 250,000 lang. Pero ang MSIT na na-compute mo, 500,000. So, anong babayaran mo kay BIR? Yung 500,000. Kasi nga, yan yung minimum corporate income tax. Let's say, paano kapag, kunwari, bago, ano lang, no? Kunwari, nalulugi yung negosyo. Ibig sabihin, yung net taxable income ay, di ba, ano ba yung formula ng net taxable income? Di ba, ibabawas mo yung allowable deductions? Let's say, sige, magbigay tayong figure dito. Gross sales mo, 100 million. Tapos cost of sales mo, let's say, nasa mga 20 million lang. E di yung, hindi, teka, meron pa pala other non-operating income.
Huwag natin lagyan yan. Sige, kunwari wala siyang other non-operating income. E di yung gross income mo ay nasa 80 million. Eh, what if napakaraming gastos ng business? No? Lahat in-expense niya. 90 million daw yung expense niya. Eh di ang net taxable income niya, negative 10 million. O pag kinomputan ng tax yan, edi negative pa yung tax due. Eh pero pag kinomputan mo ng MSIT, ibig sabihin, dito ka manggagaling sa 80,000. Doon sa positive figure pa. 80 million pala, no? Sa positive figure ka pa manggagaling. So yung 80 million, computan mo ng 2%. So this is 1 million. Teka, MSIT. Lagyan natin dito. MSIT is equal to 80 million times 2%. This is 1,600,000, no? Tapos yung RSIT mo, since negative, okay? Negative 10 million times 0.25, edi negative 2,500,000. No, may utang ba si BIR sa'yo? Ganun ba? Papayag ba si BIR niyan? Hindi, no? So sabi ni BIR, lugi ka ha. Tataksa namin yung gross income mo. Bago ka magbawas ng allowable deduction, tataksa na namin yung gross income mo. No, para may makolekta kami sa'yo. Ayun. So ang babayaran pa rin ni company is itong 1,600,000. So yun yung purpose ng minimum corporate income tax, no? Para hindi makatakas sa tax due yung business. Okay? Yan. Pero, ano pa ba ang rules dun sa MSIT na yan? Dito, no? Discuss na natin yung rules sa MSIT. So, the MSIT equal to 2% of gross income shall be imposed on domestic and resident foreign corporations. So, pakita natin ha. Ito, domestic, tsaka RFC. Pareha silang gagamit ng MSIT. Okay? Eh, paano si NRFC? Hindi applicable yung MSIT para sa kanya. Okay? So, kailan magiging subject sa MSIT yung domestic corporation and resident foreign corporation? So, kapag nagsimula na yung fourth taxable year from the commencement of operations. So, gawa tayong timeline dito. Timeline. Let's say ito yung year 0, to year 1, year 2, year 3, and year 4. Yun yung end ng years, no? So, start 0, ito yung first year of operations. Ito yung second year of operations. Ito yung third year of operations. Ito yung fourth year of operations. Okay? So, sa first 3 years, so dito sa unang tatlo na to, RSIT ang gagamitin, no? RSIT. So, hindi ka pa magko-compute ng MSIT dito. MSIT mo, 0 yan. Pero RSIT, magko-compute ka na. Magko-compute ka na ng RSIT dito. Bakit? So parang binibigyan siya ng palugit ni BIR, no? Kasi syempre sa first few years of operations, baka yung net taxable income kasi ng business ay negative pa, no? Kagaya nung pinakita natin dito na 10 million. Syempre magastos pa 'yan sa unang years niya. Tapos medyo konti pa yung benta siguro, no? Kasi nagsisimula pa lang. So may tendency na yung net taxable income ay mag-negative talaga sa first few years of operations. So sabi ni BIR, kawawa naman yung business na to kapag kinumpyuta natin ng MSIT. Pabayaan na natin siya, mag-RSIT na lang siya. Kung negative yung income niya, edi wala siyang tax due. So sabi ni BIR, no? So first 3 years, pagbigyan natin, RSIT lang siya. So sa first 3 years, RSIT lang yung kinocompute. Kapag negative yung taxable income, wala siyang babayarang tax due. Eh paano pag lapag ng fourth year? Sabi ni BIR, no? Fourth year na, siguro naman kikita na yung business mo niyan, no? Kung hindi ka pa kikita niya, eh magsara ka na lang, no? Parang palabas yung pera mo, hindi papasok eh. Sabi ni BIR, no? So kung fourth year na, isa-subject ka na namin sa MSIT, no? So sa MSIT, magko-compute na ng MSIT sa fourth year, magko-compute na ng MSIT si business. And magko-compute din siya ng RSIT and whichever is higher, yun yung babayaran niya kay BIR. Ganun. Yun yung effect ng MSIT na yan, no? Nung minimum corporate income tax. Okay?
Sige, tuloy natin, no? Paano kapag may excess M seat over the R seat? So, let's say, for example, para ito yung fourth, gawin nating 3, 4, 5, 6, etc. No? Para ito na yung fourth year, no? Fourth year, so nag-compute na ng M seat dito, then nag-compute din ng R seat. So kung halimbawa, ang M seat na na-compute is 250,000, tapos ang regular corporate income tax ay nasa 100,000 lang, ang babayaran mo pa rin kay BAR is yung M seat na 250. So yung mas malaki nga, whichever is higher nga. E di may difference na 150. So meron kang excess M seat sa fourth year ng 150,000. Okay? So yung excess M seat na yan, pwede mo siyang i-credit sa susunod na taon, ano? Sa susunod na 3 years. Provided na yung mga sumunod na taon ay R-seat ka na. Okay? Pakita natin, no? For example, next year. Next year, sa fifth year of operations, no? Fifth year of operations, yung yung M-seat mo ay nasa 280,000 na. Tapos yung R-seat mo ay nasa 140, no? Ibig sabihin, mas malaki pa rin yung M-seat mo. Ito pa rin yung babayaran mong 280,000. Question, pwede mo bang i-apply as tax credit yung 150,000 na excess mo? Ang sagot, hindi. Okay? Kasi, M-seat ka pa rin eh. Naka-M-seat ka pa rin nung sumunod na taon eh. Pwede mo lang i-apply as credit yung excess M-seat mo kapag naging R-seat ka na. Okay? For example, sa year 5 na, year 6 na, year 6. Year 6, let's say, 240,000 yung na-compute na M-seat, pero yung na-compute na R-seat ay nasa 500,000. Uy, 500,000. Ibig sabihin, lumaki na yung taxable income ni business. Kumita na siya. Okay, so ito na yung magiging tax due kasi nga whichever is higher. So nung naging R-seat ka na, uy, 500,000 na yung tax due mo. Kaya lang, naalala mo, may excess ka nung fourth year na 150. So, yung 500 mo, pwede mong bawasan ng 150 na excess mo nung year 4. And nung year 5, may excess ka rin pala, no? So, nung year 5, nagbayad ka 280, 140 lang yung tax due mo as per R-seat computation. So, meron ka ulit excess na 140, no? So, yung 140,000 na yan, pwede mo rin ibawas doon sa 500, no? Kasi nga, for 3 years, pwede mo siyang gamiting credit. So, 500 minus 150 minus 140, ang babayaran mo na lang kay BAR ay 210. Okay. Yun, ganun. Ang M-seat. Okay. Paano kapag lumagpas ang 3 years, no? Lumipas ang 3 years. Tapos hindi ka naging R-seat, lagi ka lang M-seat. Lagi kang lugi. Sabi ni BIR, naglolo ka na lang tayo dito. Magsara ka na lang, sabi ni BIR, no? Kasi lagi kang palugi. So, yung 3 years na yan, may expire na, no? Yung mga binayad mo in excess. May expire yung excess M-seat mo for within 3 years, no? So, pag magpas ka ng 3 years, wala na yan. Hindi mo na pwedeng i-credit yan. Okay. So, ayun yung M-seat. Again, yung M-seat, mag-a-apply lang sa domestic corporation and resident foreign corporation. Si non-resident, hindi siya mag-a-apply. Sa non-resident, hindi siya mag-a-apply. Okay? So, done tayo sa taxation of domestic corporations. Regular. Punta natin si resident foreign corporation, si RFC. No? Madali lang to. No? Within the Philippines, tapos 25% of taxable income, tapos gagamitin mo nga si M-seat. Okay na, done na. O next, non-resident foreign corporations or NRFC. Ito nga, yung equivalent ni Blackpink. So, taxable lang siya within the Philippines. Tapos, ang tax rate niya, 25% of gross income. May sinasabi ko kanina, yung regular income tax o yung RCET, 25% of taxable income. Okay? Taxable income yung tax base dito.
Dito, kay NRFC, gross income, no? Saan mo makikita yung dalawa na yan? Ang taxable income ay makikita mo dito sa pinakababa. Ayan, pangit ng kulay, hindi siya kita. Gagawin natin. Yan. Ito, sa baba. And ang gross income, makikita mo sa taas, no? Bago mo ibawas yung allowable deductions, yun yung gross income. Okay? So, income tax due on non-resident foreign corporation shall be subject to the final withholding tax system. So, final tax siya. 25% of gross income. Okay? And yung MSIT nga is hindi mag-apply sa kanya. Okay. Ayan, may question ba doon? So, yun nga, pag may question, raise your hand, unmute. Pag wala, puso ka. Okay, mukhang walang tanong. Ako, ito, ang dami ulit. O siguro hatiin natin, no? Hatiin natin yung discussion. So hanggang dito muna tayo sa MSIT, no? Para ma-absorb mo muna. Absorb mo muna siya. Tapos basahin mo yung natitirang parts nitong handout natin. And then tutuloy natin yung discussion sa Monday, no? Online class sa Monday. Okay? Tapos may practice problems din tayo sa Monday. Again, hanggang dito muna tayo, no, sa may MSIT. No, kasi baka ma-info overload ka na. Okay? Sige, stop natin yung recording.